Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Title, Gawin natin ang tama. Kinestyon ni dating House Speaker Martin Romualdez ang paggamit ng Office of the Ombudsman sa testimonya ng 18 ex-bodyguards para sa isinasagawang investigasyon sa kinakaharap niyang flood control complaints. So, ang payag ni Romualdez, sabi niya, ito ba ang patas na investigasyon? Mga testigong ibinasura na, kinasuhan pa ng cyber libel at perjury. Gagamitin pa rin para lang ituro ako at ako lamang? Pinasusumiti na ng ombudsman si Romualdez ng counter affidavit bilang bahagi ng preliminary investigation sa kinakarap niyang plunder, direct and indirect bribery, graft, at money laundering complaints. So, sa post ng isang post ng JME News, ito yung complete statement. Statement of former House Speaker Martin Romualdez. Pantay na hustisya lamang ang hinihingi ko. But the Ombudsman is using witnesses he himself and now the DOJ have already publicly discredited and who are now facing cyber libel and perjury charges. Ito ba ang patas na investigasyon? Mga testigong ibinasura na, kinasuhan pa ng cyber libel at perjury, gagamitin pa rin para lang ituro ako at ako lamang. Hindi ako uurong. Sabi niya, sa laban na ito, hindi ako matitinag. Gawin natin ang tama. Medyo nabitin ako sa statement ni Martin Romualdez. Patas lang na laban, patas na investigasyon. Ang magandang pakinggan sana is, marami akong alam. Pag idiin nyo ako, ididiin ko rin kayo. Pag itumba niyo ako, isasama ko kayong itutumba. Yun yung magandang pahayag niya sa isang video statement niya noong 4 or 5 months ago. Ngayon, wala eh. Hindi ako urong. Lalaban ako. Patas lang na investigasyon ang kailangan ko. Mahina. Sana nga, let's give them the benefit of the doubt. Sana nga, totohanan na ng ombudsman ng Marcos Jr. Administration na sampahan ng kaso si Romualdez at maisyuhan ng warrant of arrest at mapakulong. Kung magawa na nila yan within this year, yun na. Bibilib na ako and I believe marami sa atin ang magbabago ang pananaw. Kailan kung si Congressman Edgar Eresi pa ang paniwala natin, nagpayag siya, sabi niya, hindi mangyari yan. Wala yan. Hindi believe si Congressman Edgar Eresi itong ginagawa ngayon ng ombudsman laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Palabas lang. And I agree, opinion ko lang ito. Hindi nila tututuhanin si Romualdez kasi marami siyang alam. Kaya ito, ano lang, para make believe na parang totoo na. Totoo naman itong pahayag na ito ni Romualdez dahil nung unang lumabas ang Brave 18, diniscredit na yan ng ombudsman eh. Na sinabi pa nga niya nung una, may 5 dyan, may murder charges. O nasaan ngayon yung mga may murder charges? Diniscredit nila lahat, tinawag na kargador, bagman, ex-bodyguard, kung ano-ano. Tapos,
gagamitin din lang pala para sa masampahan. Wala na. Tinawag na sinungaling. So kung sasampahan man ng kaso sa ombudsman si Martin Romualdez, baka madali lang maibasura. O kung hindi man maibasura, may isuhan ng warrant of arrest, makapagpiyansa naman. Wala ring kwenta. Baka mas mauna pang makulong si Senator Ligarda, Congressman Libeste at Senator Alan Peter Cayetano kaysa kay Romualdez. Opinion ko lang ito. I hope I am wrong. Kaya lang, kutob ko lang ito talagang totohanin ng ombudsman na kasuhan at ipakulong ang mag-inang Ligarda Libeste at si Senator Alan Peter Cayetano. Basta kalaban sa politika, mabilis pa sa alas 4. But kung kakampi, bahala na kayo. Ang dami na nilang pangako. Anong pangako nila? Nung last year, maraming magpapasko sa kulungan. December 15 nga yung in-announce nila O ano, may nakulong ba? December 15? Wala naman O ngayon, yung una nilang napakulong, si Senator, ex-Senator Bong Revilla, wala na, nakapagpiyansa na. So ang naiwan na lang dyan, ay yung talagang kalaban sa politika. Jinggoy, Senator Marcoleta, Mike Defensor, kawawa, at madadagdagan ng 3. Sana mali ako Mali sana ako. Sana hindi matutuloy na makulong si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Ligarda at Congressman Libeste. Kailang pagdating ng panahon na yan, ihanda ang ating sarili. That's reality. So, God save the Philippines talaga. Tama yung sinabi ni BP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang balay sa natagaan na mo gyero. So dagko na gid kaayo ang mga bosdot sa iyang atop. So makita gid nato nga ulanan na gyud ni kung magulan. So muna ni ang itsura sa ilang kahimtang tungod kay sigig kaulanan. O muna ni ang yero nga among gihatag nga iatop karon. Karon humanagid sa pag-atop
So nindot na gyud nga tan-awon. Salamat kay sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin ug sa mga tawo nga gihatagan niya tahas para makahatag gid ni sa mua di na gid mi maulanan. Salamat gid kay sa tanan. Salamat pod kaayo. Si 14 years na ni among balay ay pagid na pulihan og atop. Salamat gid kaayo. Dako gid kay among pasalamat. Salamat kaayo.